kita lang. Pero nung kumanta kami ulit together, parang sobrang fresh yung feeling. Wow! Sabi ko kay Bamboo after. Tapos hindi kami ni Bamboo yung sobrang chummy-chummy na parang friendly friends. Pero after doon, parang nilapitan ko siya, Bamboo, na-miss kita. Sabi ko sa kanya, yun na nag-sick sa akin kasi kumanta tayo together on stage. Tapos tumawa siya. Oh, sabi kasi, iba yung feeling eh. Iba yung feeling kapag si Bamboo yung kasama mo perform. Talagang may something in me na challenge eh. Either kainin niya ako ng buhay o may ilabas talaga ako. And it's something exciting for me na gawin palagi. Na, pag hindi ako ma-pressure pero ma-challenge ako in a good way. Tapos may ilabas ako na something na worth na panood din ng mga tao. Tumataas yung kalibre ko pag nandyan siya. Diba? Parang may nabasa akong gano'n sa Bible na iron sharpens iron. Sobrang yun yung naramdaman ko sa kanya, parang napapatalas niya ako as a performer. And makikita yun ng mga tao manonood. Kumusta ang love life? Love life talaga. Agad. Kumusta na kayo ni Vic ba? Si Yan. Yan. Happy. Ilang ano na kayo? Buwan? Parang last... 7 months. 5 months na lang, 1 year na kami. Yes. Last month, nag-celebrate kami ng aming kalahating taon. Kasi nagka-countdown talaga kami. Kalahating taon na tayo. Wow. Sobrang amazing nun. Ayun, I'm a blessed woman. Wow. So, sa 7 months na yan, gaano nakalawak yung napag-usapan niyo tungkol sa pag-ibig na yun? Ay, nako, dami na namin napag-usapan. Mas lalo nag-grow yung love namin for each other. Kasi diba, sa unang, nakikita mo parang nagpa-progress yung relationship niyo. Kasi yung sa una, parang yun. Kasi kami na yan, hindi kami naging friends muna eh. Hindi kami friends. From church, nagkikita lang kami. Parang gano'n. Tapos crush na lang ako. So I must say na naging super friends kami nung nandun kami sa loob ng relationship. And yun, parang ang dami lang sa akin tinuturo ng Panginoon about love through our relationship. And talagang siyan, sabi ko na talagang namomodel niya yung kind of love na kailangan ng babae. As early as now ba, napag-usapan niyo yung something forever? Oo, syempre. Ako, as a person, ganun yung panata ko sa buhay na yung pag may relationship ka, may purpose dapat yung relationship mo. Yun talaga kami. Siguro dahil conservative yung family namin, ganun kami pinalaki ng magulang namin. So yun, ganun talaga yung mindset ko na kapag ako sumagot na sa lalaki, iba na yung meaning nun. Meron na ako nakikita na parang malayo na sa infatuation at crush at kilig-kilig. And it's something na talaga napag-uusapan na namin kasi hindi biro na sumagot ng isang babae. Pag binigay na ng babae ang oo niyan, malabang naman mabigat ang ibig sabihin nun. And happy din ako sa side niyan kasi ganun din yung side niya na parang siya, as a person, hindi rin siya magsisettle for anything less. Parang testing the waters muna tayo ang sarap lang din sa feeling niya. Nakaka-secured bilang babae. Parang, hindi siya yung parang type ng gaya na, kaya ako compatible ba? Siya parang, sobrang namomodel talaga yung kind of love na kailangan ng woman. Yun yung sinasabi ko kasi, sinabi niyang love, parang, tinanong mo siya, love is acceptance, it's a decision, whether, parang, may napanood akong movie actually, on the way dito, galing Dubai, sa airplane. Hindi ako nakatulog kaya natulog ako ngayon, kaya late ako. Ang ganda nung film kasi parang ganun yun eh. Sa throughout ng relationship, yung enough said, maganda yun. Maganda yung enough said ng movie. Hindi ito pinalabas sa atin. Parang throughout ng relationship, parang tumatagal, yung makikita sa una, sobra kang, wow, high na high ka sa love. So, wow, in love ako. Wala ka nakikitang mali. Pero eventually, parang at one point talaga ng buhay ninyo bilang mag-partner, makikita ka talagang something na hindi mo gusto eh. So the question is, will you still stay and love the person despite the difference? Or sabihin mo, ayoko kasi hindi kita katulad eh. In the first place, kaya mo kasi nagustuhan, you're attracted to someone at hindi mo katulad. Kaya nga siya parang, iba ka.
Iba ka. Kasi nga, iba ka sa akin. So, yun yung mga realities na dapat accept. And sa amin, sa relationship namin, 7 months pa lang, may mga nakikita na kaming differences. Pero the way na parang i-deal namin yun, very mature na. Siguro okay din na ganitong age ako nag-boyfriend. Pero yun kasi, di ba, magkaiba kayo ng industry ko, sa showbiz ka, siya hindi. I mean, meron ba, parang kuya rin, medyo na-intimidating siya sa what you have now, or feeling secure na secure siya. Sobra siyang secured. Like, ang nawala, parang one time lang, may friend yata kami na nagtanong lang. Parang may mga bad trip ba sa'yo na fancy? Meron. Ang talaga, walang sinasabi sa akin. Ay, hindi ko nasasabi sa'yo. Ang dami. Gagawa silang private na Facebook account. Ganun daw. Tapos i-add niya naman. Tapos gagawin siya ng mga personal messages na basta talaga mga inaaway siya. Never niya na-open niya. Kasi hindi naman ako na-affect eh.